Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Napag-usapan nga natin kahapon na si LeBron James ay mapuputol na ang 21 season na magkakasunod kung saan parte siya palagi ng All-NBA team o top 15 best performing players sa NBA. Ngunit dahil nga sa nakapag-miss na siya ng 18 games ngayong season ay hindi na siya aabot pa sa 65 game minimum para hindi ma-disqualify sa NBA Awards. Well, hindi lang nga si LeBron ang nalalagay sa alanganin sa ngayon. Si Steph Curry ay posible din nga na ma-disqualify. Siya ay nakapaglaro na ng 39 games sa 54 games available ng Golden State Warriors. Ibig sabihin ay 15 games na din nga ang na-miss niya. 3 game pa at disqualified na din si Steph Curry. Si Wemby naman ay 14 games na din ang na-miss mga kaibigan. Si Nikola Jokic ay 16 games na din ang na-miss. 2 game pa nga at hindi na din siya eligible para sa MVP race at maging parte ng All-NBA team. Si Luka Doncic ay 7 games na lang din at madidisqualify na din siya mga kaibigan. Habang si Giannis Antetokounmpo naman kahit na may average siyang 28 points, 10 rebounds and 6 assists per game ay out na rin nga siya sa agawan ng mga awards. So napakadami nga nanganganib na hindi maging parte ng All-NBA team. Kahit na disturbing sila Wemby, Jokic, Giannis at Luka sa All-NBA first team ay very likely na lahat sila ay hindi makakasali dito dahil sa 65 game limit ng NBA. At halos pwede na ang ibigay kay Shai Gilgeous-Alexander ang regular season MVP dahil siya lang naman ang matitira na eligible sa mga lehitimong candidates. Ginawa nga ang 65 game limit na ito dahil sa mga nauso na pag-load management ng mga players. Subalit kung kayo ba mga kaibigan ang tatanungin, pabor ba kayo sa rule na ito ng NBA? Habang sa game naman kahapon ng Lakers at ng San Antonio Spurs kung saan na mahinga si LeBron James, Luka Doncic, Austin Reeves at DeAndre Ayton, naghalimaw nga si Victor Wembanyama. Pinaglaruan niya lamang ang depensa ng Lakers at gumawa siya ng 25 points sa first 8 minutes ng game. Natapos nga ang first half na meron na siyang 37 points hanggang sa natapos nga ang game at nagtala na siya ng 40 points, 12 rebounds, 2 assists, 2 steals and 1 block on 13 of 20 shooting sa field at ginawa niya ito sa loob lamang ng 26 minutes of playing time. Muli nga pinakita ni Wemby kung bakit kinoconsider siya bilang ang next big thing sa NBA dahil kung maiiwasan niya nga ang mga injuries, may potential siya na maging ang greatest player of all time. Natapos ang game sa score na 136-109, one-sided win para sa Spurs. Habang ni-retire naman ng kanyang high school ang jersey ni Jalen Williams at buong OKC team including ang staff ay present nga para sa big moment na ito ng kanilang rising star. Mahigit 60 na tickets ang ni-request ng OKC para sa kanilang players and staff para lang may pakita ang suporta nila sa kanilang player. Ibang level nga ito ng suporta at chemistry, kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit sila ay nasa tuktok palagi ng standings lately. World class championship level mula sa taas hanggang baba ang meron ng organization na ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?